Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, natapos na ang ating pag-ayuno. Natapos na ang pagsasagawa natin ng mga iba't ibang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng buwan ng Ramadan. Katulad ng pagdarasal natin ng tarawih, pagdarasal natin ng qiyamul layl, o kaya ay pagbabantay natin ng tinatawag na Laylatul Qadr, o kaya ay anumang mga karagdagan na ating ginagawa na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala tuwing buwan ng Ramadan. Subalit mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung natapos man ang Ramadan, natapos man ang ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay hindi pa rin natapos ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsasagawa ng anumang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay tuloy-tuloy pa rin. Mga sunnah, o kaya ay pagbabasa natin ng Quran, o kaya ay pananaliksik ng kaalaman, pag-aaral tungkol sa Islam, o pag-aaral tungkol sa banal na Quran, o pag-aaral ng Arabic, tuloy-tuloy pa rin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na walang tigil ang ating pagsamba, ang ating pag-share ng kaalaman, ang ating pananaliksik ng kaalaman. O anumang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taliwas sa ibang mga tao na nakikita natin, napapansin natin, hindi lamang dito sa abroad, pati sa ating bansa, na kapag natapos na ang Ramadan, ay wala na masyadong pumupunta sa masjid. Kukunti lang, samantala nung Ramadan, ay halos hindi na matutulog ang mga tao kasi doon na sila sa loob ng masjid. Kahit na magdamag, kayang-kaya nila, doon na sila sa loob ng masjid. Pero pagkatapos ng Ramadan, iilan lang ang pumupunta sa masjid. Imbis na natutunan natin yung pagpunta sa masjid pagkatapos ng Ramadan, dapat ay ipagpapatuloy natin yun. Ang pagdarasal natin sa masjid, nasanayan natin sa buwan ng Ramadan, tayo ay pumupunta sa masjid, alhamdulillah. Continuous, ipagpatuloy natin. Nasanayan natin sa buwan ng Ramadan, nagbabasa tayo ng Quran. Alhamdulillah, inumpisahan natin sa Suratul Baqarah o kaya ay Suratul Fatiha, Suratul Baqarah. Ipagpatuloy natin yan. Kung sakaling hindi natin natapos basahin ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan, ipagpatuloy natin. Mga kapatid, kung natapos natin, sige, pagpatuloy naman natin na ulitin natin basahin ang banal na Quran. Mainam mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Abu Bakr as-Siddiq, nang mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-declare, nag-announce si Abu Bakr as-Siddiq, kasi baka ang mga tao ay sumasamba lamang sila dahil sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Nag-declare si Abu Bakar sa mga tao, nag-announce sa kanila, ang sinumang sumamba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon ay namatay na si Muhammad. Patay na siya, wala na. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang sinumang tao na sumasamba sa Allah, pero sumasamba lamang dahil sa nakikita niya o kasama niya si Propeta Muhammad. May mga tao na ganyan. Sumasamba lang dahil kasama niya si Ustads, kasama niya si Alim, kasama niya si Sheikh. Pero pag hindi na niya kasama, wala na. Kakalimutan na niya, no? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sabi ni Abu Bakar as-Siddiq, sino mang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na, wala na. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
Subalit ang sino mang sumasamba kay Allah, sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang Allah ay hayyun la yamut, buhay at hindi kailanman mamamatay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya, dahil sa kasabihan ni Abu Bakr As-Siddiq na naging tanyag na kasabihan, nakabuo ang mga pantas sa Islam na binasi nila sa kasabihan ni Abu Bakr As-Siddiq na anong sinabi ng mga pantas? Sinabi nila, ang mga ulama, sinabi nila, man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad inqada wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ang sino mang sumamba sa Ramadan, sumasamba lamang dahil sa Ramadan. Parang ang sinasamba niya ay Ramadan. Sumasamba lamang sa Ramadan, fa inna Ramadana qad inqada, ang Ramadan ay wala na. Tapos na. Wa man kana ya'budullah, pero ang sino mang sumamba sa Allah, sumasamba sa Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut. Katotohanan ang Allah ay buhay at kailanman ay hindi mamamatay. Tingnan ninyo mga kapatid, ibig sabihin tuloy-tuloy ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Upang sambahin natin siya. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maliwanag ang talatang ito mga kapatid na sabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Hindi ko nilikha ang mga jin. Ang ibig sabihin ang mga engkanto, wal-ins, at ang mga tao. Lahat tayo mga kapatid, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maliban lamang sa upang sambahin nila ako. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Hindi namin sila pinagutusan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, maliban lamang sa upang sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tapat, dalisay ang kanilang pagsamba na walang anumang halong pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa isa pang talata, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. At katiyakan na isinugo namin, ipinadala namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kami ay nagsugo sa bawat nisyon, bawat pamayanan, bawat umma ng isang sugo, ani abudullah, magsasabi na, ani abudullah, sambahin ninyo ang Allah, wajtanibut tagut, at iwasan ninyo ang tagut. Anong ibig sabihin ng tagut? Ang syaitan, ang satanas, ang lahat ng mga huwad na sinasamba, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa larawan, pagsamba sa mga imahin, o pagsamba sa mga tao, o pagsamba sa anumang bagay. Tagut, ibig sabihin ay mga huwad na sinasamba na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit isinugo ang mga sugo, ang mga propeta? Para ipangaral nila, iutos nila na sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at ipagbawal nila, tigilan na ang anumang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga ribulto, mga imahin, o anumang mga huwad na sinasamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, natapos na ang ating pagayon, no? Pero hindi pa natapos ang ibig sabihin ang ating pagsamba. Kailanman ay hindi ito matatapos hanggang sa pagdating ng ating takdang oras, ang ating kamatayan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo ang iyong Panginoon. Wa'bud rabbaka, sambahin mo. Sambahin mo ang iyong Panginoon, ang Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, hanggang sa dumating sa iyo ang katiyakan, hanggang sa dumating sa iyo ang takdang oras, ang kamatayan. Wala nang tigil, patuloy sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala.
pagdarasal ng 5 beses, o anumang mga gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.